oras na? 10:36 pa lang? Ang aga pa. Uwi na ako eh. Etos lang naman. Marinig yun ng boss no? Uwi ka? Mama, hindi kayo. Matulog kaya ako dito. Ang dami ko yung gagawin. Ay, naka. Good evening, mga kaibigan. Sa lahat naman nakantabay. Sa ibayong dagat. Hello, dagat. Bakit? Kanyang bati yan. Si PB Lamiel, nakaantabay, maligayang pakikinig po. Jen Fuliante, tuning in right now. Lori Lee, ayan, nakaantabay siya. Eric Guerrero, si Myra, si Kate K. Giao. Pabati naman, South Korea. Talaga? Hello po. Si Eileen Panugan. Bakit lagi mo hinahanap yung tubo? Oh. Bakit? Akin yun eh. Hindi hinahanap ko. Sira pala ulo. Pabati po Christina Rica Fort ng Indang Cavite, maligayang pakikinig. Kamusta? Kelvin Vistal, Team Ibag, Sistiyap, get well soon sa bunso niya. Regina, talaga may sakit. Get well soon. Regina Constantine, paano? Si yung nanay, laging na kay Papa J. Joke lang. Regina Constantino, Easy Canilo, ng Going Bulilis, talaga, nakantabay. Nico Luna, Neil Daya, Judy Ann, Rado, Sonje, ayan. Mos Review? Ha? Ang pangit na sulat. Ang baboy. Yuck! Ew! Diba? Energy FM. Alam mo naman, gandang sulat ko, diba? Happy birthday, Divina Direct Enrico Bautista. Maligayang pakikinig po. Hello kay Professor Sir Chris De La Torre, Sir G. Cruz, graduating students of RMC. Especially Ocean, Ricamara, K. Abanto, Richie, Mabeth, Mamacita. Di ba soy yan? Tita Bata. Ano Tira Bata? Ano to? Sino to? Parang bastos naman ng grupo. Tira Bata? Yak. Kumakayak no? Hello po, Tira Bata. Co-teacher sa JSM, ano to? Teacher, ang papangit na sulat nyo, grabe. Ano to, sumakay ka ng speedboat, tsaka nagsulat na maalon? Hindi sulat to, Teacher Nick, Teacher Susan, Teacher Lara, Teacher Fred, na walang forever, nanlahi pa kayo ng kapwa-teacher niyo. At principal namin si Ma'am Jen Gregorio Lopez ng LP Ligang. Uy, sosyal. LP Ligang. Di ba yan, El Filibusterismo? Ano yan, di ba? Ang filibustero. Tama ba? No limitangere. Di ba? Wag mo akong salingin. Di ba nakahulugan ng touch me not? Di ba? Oh, galing-galingan ako. Galing-galingan. Yola, Laring, Daring, Kayeng, Melo, Dance, Cheng, mga nagmamaganda. Buti alam nyo. At sa aking kapatid, Dayan, Mama, Papa, Noy, Mie, parang kambing, Mie. At lola ko, Mama at Papa, from Christina. Ayan. Christina Pangit Sulat. Yan. Busy Chu and her daughter, Nicole of Cebu. Lovely Tayurang. Ayan. Pero Mano and her boyfriend, Mark, kayo na ang my forever. Madaming bita sa mundo, ha? Graduating ng Mandawi City College, May, Micah, Giselle at Noel. Congrats, guys. Mama, Papa at mga kapatid ko, mga pinsan ko. Ayan. Diane, Joshua, ingat palagi from Riandel, Ramacula. Pabade, Jessamine Opina ng Mindanao. Kayo na galing to? Kay Jorel? Eto? Kay Jorel galing to, no? Hindi, kay Daddy? Baka kay Daddy pala. Hello po, mga nakaantabay sa atin. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Kamusta? Yung Team CarJ daw, babate. Kayo ha? Buhay pa kayo ha? Buhay pa. Teka ka. Ayan, si William Candido, bakit po walang Energy FM sa Baguio? Jorel? Wala tayo sa Baguio? Baguio, wala tayo? Lagyan mo, ha? Nagupan? Bukas lagyan mo sa Baguio, ha? Gusto ko, may Baguio tayo bukas, ha?
Eh, bukas na bukas, makatayo ang istasyon sa Baguio. 4. Rumble tayo dyan. Si Corlett, nakaantabay, pabati daw, oh. Sino? Ano yun? Pagkit naman, Jen Musong and Claire Rojas ng Bag RX, your bag doctor. Nag-promote ka pa, ayop ka. Si Mamilu, kamusta ka na? Maligayang baking sa pagmumukha mo, mamista kita. May caller na? Sino? Si Melissa. Melissa! Yes po, Papa J. Aba, gusto makulong na ito, Papa J. Hello? Hello? Ate, Po? magbabantaan na kita ngayon pa lang, ha? Sorry po. Ayoko na mahina na boses, ha? Okay, sige po. Oo. Nakanta ba siya tiglan sa spirito? Bahala ka. Ate Glennes, kamusta? Ikaw ay si Melissa po. Melissa. You are from? Malabon? Malabon. Opo. Ang ginagawa sa buhay? Wala. Andito lang po muna standby sa bahay po na kita ko. Huwag mo nang pagandahin. Tunganga tawag dyan. Diba, tunganga? Bakit ka katamba sa bahay tita mo? Wala pa pong trabaho eh. Dati, anong work mo dati? Po? Anong work mo dati? Wala din po eh. So, nagloloko mo ako? Ha? Wala ring work? Opo. Kumbaga, nag-aalaga po ako ng anak ng tita ko po. Work yun. Ano ka ba? Pero wala sweldo. Meron naman po. Oo, trabaho ang tawag. Doon ano ka ba? Good luck sa buhay, ha? Okay po. Ay, anyways, mag-networking na lang kaya tayo. Ayaw mo? Bahala ka. Masarap akong upline. Hi, Melissa. Alright, Melissa. Yes po. 20 anyos, no? Opo. Saan ka sa Malabon? Sa Potrero po? Potrero, Malabon. Saan malapit yan? Sa Sacred Heart School. Malapit yan sa dagat? Malayo po eh. Uy, Dito lang naman po kami ng part ng monumento. Pinakatay, no? Malapit ka sa may sangandaan. Opo. Malapit ka kila Camille Pereira. Hindi ko po yung kilala. Siyempre, malamang hindi mo kilala. Malapit ka sa cementerio, no? Hindi ko po alam eh. Taga sa anong probinsya mo? Iloilo po. Uy, saan ka dun? Po? Saan ka dun? Sa Topas Carlos, Iloilo po. Topas Carlos. Kaya na huling umuwi dun? Ang nakaraang March po. Okay. Sige. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Hingi lang po sana ako ng advice Bakit? about po sa magulang ko. Bakit? Kasi po, 6 years, kinakabahan ako. Oh my God. So, gusto mo bukas lang na mag-usap? Kasi po, sa anim na taon, wala po kaming communication. Nino? Ng mama ko po. Mula umalis ka doon? Po? Mula umalis ka doon, wala kang communication? Opo. Bakit? Nagkagalit pa kayo nung umalis ka? Nagkagalit po kami. Kaya ka umalis doon dahil nagkagalit kayo o nung umalis ka magkagalit na kayo? Actually po, kasi po dati, nung bata pa po ako, iniwan po niya ako sa lola ko po sa probinsya. Mga baby pa po ako, 8 months. Okay, ba't kanya iniwan? Dahil nga po, namatay po yung tatay ko. Nagtrabaho siya? Opo, nagtrabaho po siya sa Maynila. Bakit yung nagtampo? Naghanap buhay para nanay mo, kaya kayo Hindi iniwan. pa po tapos yung kwento kaya. So, sabat kasi ako ng sabat eh.
mawala ko ng show sa ginagawa ko nito, no? Sige, tapos? Tapos, lumuwas po siya ng Maynila noon na para daw magtrabaho. Yun nga po. Kahit na nasa Maynila siya, parang hindi po siya nagpapadala. Kumbaga umalis lang siya tapos nakalimot, parang gano'n. Opo, iniwan po niya ako sa lola ko. Tapos po... Nag-isa ka bang anak? Nag-isa kang anak? Dalawa po kami. Ikaw lang ang iniwan o dalawa kayo? Dalawa po kami. Ikaw panganay o ano? Panganay po. Panganay o pagkatapos po niya, mga anak doon sa kapatid ko, na tapos lumawas na po siya ng Maynila. Tapos po, si lola lang po yung nagpalaki sa akin. Tapos nagpaaral sa akin. Tapos po, nung elementary na po ako, grade 4 po ata ako noon nang bigla po siyang nagpakita. Paano nagpakita? Ano ate, nakadamit ng puti, gano'n, may mga malamig na hangin, paano? Umuwi po siya sa probinsya. Tapos... kumbaga, pagkalipas sa maraming taon, ilang taon yun bago ka nagkita ulit? Siguro po, mga 8 years. 8 years? Opo. Sige. Okay. Tapos po, nung umuwi po siya sa probinsya namin, may kasama po siyang bata. Yun po. May anak na siya. Ayun po pala, nag-asawa po pala siya. Tapos, nagpaliwanag naman sa inyo? Yun nga po. Kaya po umuwi siya para po kunin ako. Okay. Kasi sumama ako dahil hirap na rin si Lola. So, kumbaga, wait lang. 8 years kayong 8 years kayong ginagkita. 8 years o 10 years. Di ko na po matandaan kasi po bata pa po ako. So, matagal kayong ginagkita? Opo. Yung kabuuan ng panahon na yun, hindi ka rin niya, kumbaga, hindi ka rin niya, wala rin kamusta, wala rin ganon? Wala rin po. Talagang putol ang communication? Putol po. Wala po yung father ko. Ngayon, kinabukasan, wala na po yung pera. Parang yung imbis na pangkain namin na pinapadala, yung pangkain namin inuutang sa tindahan. Oo naman, no? Yung tindahan. Siyempre hindi mo mabayaran yun, di ba? Opo, nababayaran po. Pero pagdating ng hindi po lahat nababayaran. Okay. At ayun po, nung nalaman ko po na nagganon yung nanay ko, kumbaga sinumbatan ko po siya. Kumbaga, ilang taon ka na nun? High school na po ako nun eh. Kumbaga, you took the initiative na magsalita na, mag-voice out na. Opo, sabi ko po sa kanya, bakit nagluloko ka pa? Pasalamat ka tayo dahil kinuha ko ng stepfather ko para paaralin ako. Bakit nagluloko ka pa? Tapos, yung ginawa po niya sa akin, sinampal po niya ako. Tapos sabi niya, anak lang kita, wag kang makialam. Sabi niya? Opo. Okay. Ano? So, gano'ng katagal na hindi nag-usap na nanay mo? 6 years na po. 6 years na? Opo. Paano yung huling pag-usap niyo? Umalis ka sa bahay? Nung tapos po noon, galing po ako sa eskwela noon. Pag-uwi ko, naka-impakan na po yung mga damit ko. Gulat na lang po ako. Tapos iniwan po niya ako sa pinsan ko sa Fairview. Tapos yung mga kapatid ko po, iniwan po niya dun sa nanay nung stepfather ko. Pagkatapos po noon, nung iniwan niya ako sa Fairview, di niya na po ako binalikan. Kumbaga, naulit na naman yung dati. Opo, naulit na naman po. Tapos po, doon ko po siya sinumbatan. Sabi ko sa kanya, wala kang kwentang magulang. Sabi ko na dahil sa'yo nasira yung pag-aaral ko na gusto kong makatapos. Tapos po yung sinabi ko sa kanya yung mga masasakit na salita dahil po siguro sa galit ko. Siyempre, tao ka lang. I'm not telling you na tama yung ginawa mo, pero naiintindihan kita. Hindi ibig sabihin na tama, naiintindihan kita.
sinabi ko po sa kanya na wala kang kwentang magulang. Thank you dahil pinanganak mo ko. Pero nagsisisi ako na ikaw ang naging magulang ko. Sabi ko po sa kanya. Hindi mo pwedeng piliin yan eh. Hindi mo pwedeng piliin yung magulang kasi nandyan na yan. Hindi rin pwedeng piliin na magulang ang anak. Yan nga po. Tsaka yung masakit po na sinabi ko na kalimutan mo na may anak ka. Tapos kakalimutan ko rin na may ina akong kagaya mo. Yan po yung sinabi ko sa kanya. Okay. Yun po yung last conversation namin. Tapos naputol na po yung communication namin hanggang umabot na po sa 6 na taon. Pinapahanap po siya ng lola ko sa akin kasi matumatanda na po yung lola ko. So wala kang idea kung nasaan siya? So, ayun nga po. Wala yung mga kapatid mo doon, di mo alam. Hindi mo sila ka-Facebook? Ka-Facebook. Meron po akong communication sa kanila. Tapos yung stepfather ko po, kauuwi lang. Ibig sabihin, okay na sila ng stepfather mo? Opo. Nag-ayos sila? Simula po nung hiniwalayan niya, hindi pa naman po sila nagkikita. Okay. Yung mga kapatid mo doon, nakikita nila nanay mo? Hindi rin po. So wala na naman talaga? Wala rin po talaga. Naawa po sa mga kapatid ko kasi maliliit pa nung at saka alam mo ano yung naranasan nila. Naranasan mo eh. Oo nga po. Pinanggalingan mo yan eh. Tapos, naawa po ako sa kanila tsaka doon po sa nanay ng lalaki dahil po sa mga edad na rin. Hirap na po sa 4 kong kapatid. Okay. Ngayon po, kumbaga, inahanap ko na po siya kung ano po yung mga dahilan niya, bakit niya kami iniwan. Importante pa ba sa'yo yung magiging dahilan niya? O gusto mo na lang siyang hanapin kasi para sa mga kapatid mo? Gusto ko na po siyang hanapin. Para sa mga kapatid mo? Dahil ang kagaya ko po, gusto ko pa po naman maramdaman yung pagmamahal ng isang magulang. Tsaka siyempre, isa dyan, ayaw mo siguro maramdaman ng mga kapatid mo, inaramdaman mo rin, no? Opo. Okay. Alright, ano tanong mo sa akin? Papa Jack, ano po ba yung... Sino ako? Ay, Papa Jay. Sorry. Ay, Papa Jay. Hanapin niyo po ba yung taong yun na kung siya mismo hindi nagpapakita? Ganito, ano? Siyempre, ate, pag ang tao nagpakita, huwag mo hanapin, nandiyan sa harap mo eh. Kasi po, hindi ko naman po alam kung saan siya hanapin eh. Pero siya po alam niya kung saan kami pupunta. Ganito, ano ha? Tawag niya ito. Melissa. Po? Unang-una sa lahat, yung tanong mo, hanapin ba yung tao kung hindi mo nagpapakita? Yan ay tanong, ate, di ba? Madaling tanongin yung tanong na yan, ate. Madaling sagot niya yan, ate. Kung ang pinag-uusapan natin dito ay hindi mo nanay. Nanay mo kasi yan eh. Oo nga po. Di ba? And that will make things complicated. Di ba? Opo. Kasi hindi mo pwedeng palitan yan. Hindi mo pwedeng itakwil. Kahit itakwil mo yan, hindi mo kayang baguhin yung katotohanan na yan ang magulang mo. Tama? Tama po. So ganito, maging advice ko sa'yo, ha? Melissa? Po. Alright, ganito. Unang-una sa lahat, I want to tell you, I completely understand how you feel right now. Naintindihan kita. If there's a part of you that hates her, it's understandable. Kung mayroong bahagi sa'yo, ate, na kinasusuklaman siya, naiintindihan ko. Pero, hindi ko sinasabing tamang panatilihin mo yan. Naiintindihan ko, pero hindi naman healthy manatili sa'yo na mayroong kang suklam sa kanya. Kung naman nasabi mo sa kanya dati, don't feel bad about it. Kasi, naglabas ka ng sama ng loob. Marahil hindi tama yung mga bagay na nabanggit mo sa kanya. Marahil hindi tama yung pangungusap na nagamit mo. Pero ate, loko-loko na lang hindi makakaintindi nun. Iniwan ka niya eh.
Iniwan niya mga kapatid mo. Niloko niya stepfather mo na naging mabait sa'yo. Diba? Opo. Kaya lang ate, ulitin ko, nanay mo kasi yan. Kung hindi mo siya kayang purihin, kung hindi mo siya kayang irespeto sa pagiging magulang, siguro bilang tao, huwag ka na magsabi ng hindi maganda. Kung wala ka na mga sabihin ate na ikangingiti niya at ikabababa rin lang ng pagkatao mo kasi papatulan mo pa. Tama? Tama po. Palalaki mo pa yung sama ng loob mo. Eh, huwag ka na lang magsalita. Ngayon, kung ang tanong mo sa akin, Papa Jay, anong gagawin ko? Hahanapin ko ba siya? Bakit hindi? Hindi na lang para sa'yo. Alam mo ate, sa inyong magkakapatid, ikaw yung may pinakamalawak ng pangunawa sa nangyari. Tama? Tama po. Ikaw ang may pinakamatagal na karanasan sa pinagdadaanan ng mga kapatid mo ngayon. Ang pagkakaiba lang, maswerte yung 4 mong kapatid kasi may tatay. Tama po. Diba? Opo. O ikaw ate, nung iniwan ka niya, wala, no? Wala po. Sa lola ka. Lola lang po Oo. talaga. Kung gusto mo, hanapin mo yung nanay pa sa mga kapatid mo. Hindi na para balikan niya yung tatay mo. Ayan nga po, Papa Jay. Kumbaga para na lang kumaway-kaway siya bilang nanay sa mga anak niya. Opo. Yan nga po, Papa Jay. Hindi ko po alam kung saan ko siya hanapin. Hindi ko po alam kung buhay pa ba siya. Sige, manawagan tayo ngayon. Gusto mo? Sige po. Ha? Opo. Manawagan tayo ngayon, ha? Sige po. Ano ba ang... kasi alam mo yung kanina, yung kung buhay siya, malalim yan eh, no? Ibig sabihin natin. Kasi po, kung buhay pa siya, bakit sa tagal ng panahon, bakit hindi siya nagpakita? Kung nagpakita yan, hindi buhay yan. Tama ba? Kasi pag nagpakita natin, may amoy kandila na rin. Yung nga po yung ano dun eh, yung kapatid ko pong bunso, tuwing araw ng patay, sinisindihan na po niya eh. Huwag mong i-tolerate yun. Alam mo, ikaw ang ate, di ba? Opo. Oo. Sabi lang Gawin po mo- nung kapitbahay namin, nung kapitbahay po. Ganito, ikaw yung ate, di ba? Gawin mong obligasyon mo sa sarili mo at responsibilidad mo bilang ate. Naturuan yung mga kapatid mo na kahit ganun yung nangyari, ituring nilang nanay. Yung nanay mo. Huwag nilang ituring na kaaway. Kasi ate, alam mo, pag tayo nagtayo anak, nung niluwal tayo, may utang na loob na tayo. Yun ang buong katotohanan. Kasi sinasabi, magpasalamat tayo dahil pinabayaan tayo o kahit pinabayaan ka. I'm not telling you that. I'm just saying, kahit pa paano, meron kang bagay na ma-appreciate sa kanya. Kahit yun na lang. Alam mo ate, yung kakayahan natin na magpatawad at kumalimot ng muhi sa kapwa ay sukatan ng pagkatao natin. At kung susukatin ko ate, ang pagkatao mo ngayong gabi, napakabuti mong tao. Apir. Sa wakas, nalabas ko na yan sa manong loob ko. Ipasok mo na yan. Anong pangalan niya? Jeneline Bulyos po. Jeneline? Opo. Bulyos. Ganito ha. I want you to send out a message sa kanya. Ang una mong babanggitin ate, anong tawag mo sa kanya? Mama po ata. Hindi ka sanay, no? Hindi po eh. Ang unang babanggitin sa kanya ate ay, Mama, mahal kita, pinapatawad na kita. Alam ko ate na hindi naman galing sa puso yan ngayong gabi. Tama? Opo. Pero yan ang umpisa. Tama? Opo. Go ahead. Go ahead. Mama Jeneline Bulyos, pinapatawad na kita kung ano man yung naging kasalanan mo, na sana magpakita ka na sa amin. At
nasabi ko naman ang salita na yun sa'yo. Dahil nadala lang ako sa galit ko, sa emotion ko. Kaya ako nasabi yung salita na yun. Siguro nagalit ka rin sa akin. Bakit ko nasabi yun? Sorry. Kahit gano'n man, nangungulila ako na sana magpakita ka na sa akin. Hinahanap ka na ni Lola ng mga kapatid mo at yung mga kapatid ko. Ma, sana kung nakikinig ka man, sana magpakita ka na sa amin. Sorry. Mahal na mahal kita, ma. Okay na po, Papa Shay. Dalawa yan natin, may choice ka eh. Magpatawad o magtanim ng sama ng loob. Wala na po sa loob sa kanya, Papa Ray. Ako magpakita po siya. Pinapatawad ko na po siya. Ang importante po sa akin, magpakita na siya. Ilang maramdaman lang ng mga kapatid mo na may nanay sila. Opo. Kahit hilaw-hilaw lang. Tama? Opo. Tama? Opo. Yun lang naman. Ay. Grabe, no? Alam mo ate na, natutuwa ako, napakatapang mo. Napakatapang mo, ate. Natutuwa ako na yung pangunawa mo ay sobrang lawak. Honestly ha, Melissa. Po. Yung pagkamuhi mo, sorry for the term ha, yung pagkadismaya mo sa nanay mo, hindi pa nga ganun kalala sa ginawa niya sa inyo magkakapatid eh. Ibig sabihin natin, nagpapakaanak ka pa. Kaya lang wala kang magawa kasi tao ka lang din eh. Nga darating sa puntong magtatampo ka, maghihinanakit ka. Tama? Opo. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi sa amin ng iyong kwento, ha? Salamat po. Thank you very much, ha? Sige po. Pasensya ka na, ha, kung limitado yung kaya kong iaalay sa'yo, ha? Sige po. Wala akong ticket ng Star City. Hahanap ako ng ibang ticket. Ticket sa bus, pwede kong bigay sa'yo. Diba, mag-ride ka na lang doon, papuntang FTI, gano'n. Mahal po yung entrance na eh. Oo. Maraming salamat sa pagtawag. Sige po. Salamat po. Thank you very much, ha? Sige po. Sa mga kapatid mo. Hindi pa tayo tapos. Sa mga kapatid mo, anong gusto mo sabihin sa kanila? Sa mga kapatid ko, huwag na kayong magalit sa nanay natin. Pakabait lang kayo kay Lola. At mag-aral ng mabuti. Ayun lang po. Salamat, ha? Sige po, salamat po. Meron pa, hindi pa tayo tapos. Gusto kong magpasalamat ka sa stepfather mo. Stepfather ko? Oo, naging mabait sa'yo, di ba? Opo. At saka yung lola mo after ng stepfather mo, ha? Opo. Go ahead. Tito Bernard, kung nakikinig ka man,
Maraming salamat po dahil pinaaral niyo po ako. Tinuring niyo po ako na anak ninyo. Maraming salamat po. Dahil di niyo po kung tinuring na ibang tao. At sa mabuti pong ugali na pinakita niyo sa akin, wala na po ako masasabi sa inyo. The best na stepfather po talaga kayo. At sorry po kung niloko man po kayo ng mama ko. At sa lola ko naman po, Lola Sina, maraming salamat po dahil tinuring din po niyo ako sa apo ninyo. At maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa mga kapatid ko. Yun lang po, Papa G. Hi. God bless you, Ate. God bless you and your heart. Thank you very much. Thank you po. At sana, Ate, ito may wish ako para sa'yo. Sana yumamang ka. Sana daling ka ng tadhana sa pinakamagandang parte ng ng pwede marating mo bilang isang tao, Ate. Kasi yung mga taong kagaya mo, mabubuti ang puso, pinagpapala dapat. Yung mga taong kagaya mo, Ate, na walang pag-iimbot sa puso, dapat yun yung mayaman. Alam mo bakit? Kasi hindi ka marunong namantala ng kapwa. Mabuti ang puso mo. Maraming salamat, ha? Pag imamang ka, Ate, huwag mong kalilimutan na once upon a time nag-usap tayo, libre mo akong kape. At huwag mong kalilimutan yung mga tao nag-alaga sa'yo, ha? Pag guminawa ang buhay. Opo, sige po, Papa J. Thank you, Ate. Natutuwa ako sa'yo. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye. Sige po. Bye-bye. Dami naiyak, ha? Oo. Ang pinaka mga nasaktan na lang nyo kung sino. Yung mga nakikinig na suwail sa magulang. O, diyan kayo magaling. Tinamaan kayo, no? Ha? Tinamaan kayo na magaling, ha? O. Palibasa, sakit ka ng ulo ng nanay mo. Hi, grabe! Grabe. Uy, maraming salamat, ha. Pinagkakatiwalaan niyo yung programa natin sa mga kwento ng buhay ninyo. Mahirap yan, mga kaibigan. Ipagkatiwala mo yung kwento ng buhay mo sa ibang tao. Pinagkakatiwala mo lang yung pinakamalalim na kwento at tinanakit mo sa isang tao pag tinuturing mong kaibigan. At pag tinatawagan niyo at binabahagi niyo yung mga kwento niyo sa akin, ibig sabihin friends tayo. At magandang bagay yan. Para pag naghirap ako, may uutangan ako ng friends, eh. Ganun lang, ba't ba? May alam kayo. Ay, nako. Arnold, sabi niya, good job. Maraming salamat. Hello to Jen Alwina Nemura of Team iBag. Salamat po. Si Carousel Almanza ay nakaantabay. Nasa UAE. Si Wilson Caldea is tuning in. Hi, Papa. Noni Lumbis is tuning in right now. Thank you very much. Si Jackie Fariñas, nakaantabay. Insan, mabati naman. Samantha Clarice. Santo Domingo. Recognition niya kanina. Yan, may third award siyang na-receive. And hello to all the RGB family members Pangasinan. To Pops J, Maki Press, Jong, Emil, and Donna Decena. Hello sa mga pagmumukha niyong lahat. Maligayang pakikinig sa inyo. Thank you very much. Pabati lang ako bago tumulay, mga kaibigan. Happy listening to Shane and JJ. Huwag masyado magpuyat. Mag-sleeping beauty na kayo, mga sabi ni Maya. Si Maya po yung dating ibon. Ano siyang Maya, ngayon po siya na ay isang tiririt. Ano yung may tiririt na ibon? Makulit siya na ibon ang tiririt. Oh.
ibon yung tiririt. At minsan, yun rin sa bilyar. Sa billiards, yung tiririt, yung maraming pwedeng patungan. Oo. Minsan yung tiririt, bahagi ng katawan ng jowa mo. Mars, bakit? Nakita mo yung tiririt ng jowa mo? Bakit, Mars? Wala, baka sarguhin ka niyan, jowa. Ano ngayon kapag sinargo ka? Baka manahin ball ka. Ay, binibiro lang kayo, ha? Okay, ganyan, ha? Si Aga nakikinig sa atin. Dami nakikinig, oh. Si Benjan Binamir, nakaandar from 3D Productions. Si Sir Victor Ku. Sir, natin nakita kanina pa. Hindi ka nakikinig, no? Si Rose at saka si Nika. Yan. Yung lagi nakanta, yung lagi dumadalo sa akin dati. Hello po. Papa J, good evening. Whatever God, Papa or Papa J, whatever, sabi niya, thank God. I heard you again. We miss you so much. Kahit sa radio station ka pa lumipat, dito lang kami at masaya na naman. Kasama ka na naman namin. One of these days, papasyalan ka namin sa bago mong booth. We miss you. Mami Alvin ng Adamson. Si Papang GB ay nakaantabay. Hoy, yung jowa mo nagpipm sa akin isang araw, tinulugan mo daw siya, wala kang sa mood. Sabi niya, ano pong gagawin ko? Yung jowa ko po naghihilik kayo, nasa mood po ako. Walang yata mag-jowa. Ba't ako tinadamay ninyo? STJ, Hirona Tarlac, sabi ni Sir J. Talaga, malapit ka na, Sir J, ha? Nasa Hirona Tarlac ka na. Ang Hirona Tarlac po ay galing sa salitang ibon, ay pangalang ibon, heron. Yung heron po, ano niya karamihan ng pangalan o dalawang bayan yata sa Tarlac ang kapangalan sa ibon. Isa paniki. Yan. Isa herona, heron. Yung heron, yung nakatungtong po sa kalabaw ng puting ibon na malaki. Kalabaw. Tagak ba yun, tagak? Tagak, yun, tagak. Di ba yung tagak, initak ka, tagak yun? Taga ba yung taga? Sorry, corny, pinatulan, saka rin, Ayan, Sir J, ingat sa biyahe, ha? Maligayang pakikinig po, ayan. Wala na ba? Bati ko na lahat, Ako, Papa, hindi yung binate. Sino ba to? Si Miss Jackie ba to? Yung mga nag-text mo sa akin, lagyan niya po ng ng pangalan kasi nagpalit pa ako ng phone. Sumusyal ako Oo. Clone. Yung binibenta sa akin dati nung nakulong. Ayan. Uy nga pala, sa mga tatanong po, ang aking bagong tahanan po ay nasa 15th floor ng Estrata Building, Ortigas Center, Pasig City. Estrata 2000. Estrata 2000. Mga kaibigan, 15 palapag. Parang awa nyo na, mag-elevator kayo. Huwag kayong maghagdanan. Mataas yan. Ha? Oo. Inuulit ko, mag-elevator kayo. Kasi, pag naghagdanan kayo, pag akyat mo ng 15th floor, payat na kayo. Lawit nga lang dila nyo. Oo nga, bahala kayo. We are located at the 15th floor of Estrata 2000 Building, Ortigas Center, Pasig City. Ano to? Ortigas Avenue to, di ba? Ortigas Junior? Tama ba ako? Gerald, tama ba? Ortigas Junior, di ba? May makikita kang Yellow Cab Army Navy. Yan yung building namin. Pero ang entrance niya kabilang side. May daan sa gilid. Yung kabilang side, makikita mo Jollibee. Pagdating mo sa Jollibee, kausap mo sa Jollibee na nakakaway doon. Pero buti na lang talaga, no? Yung mga bubuyog hindi sila kini Jollibee. Parang kung dapuan ka dyan. Totoo nga! Yung dapuan, okay pa. Paano pag, di ba, na-sting ka niyan? Gano'n kaya kalaki yung panusok niya na parang hotdog siguro. Parang putlong. Pag binabating yung mga staff ng Jollibee sa baba. Ayan.
Salamat po sa palabok na walang karne kanina. Hindi kasi na-request ko ba? Ayoko kasi yung karne. Thank you po ha. Ayan. Kasi alam niyo bakit sinasabi? Ang dami nangungul sa akin. Paano daw ako dalahan ng pagkain? Dala niyo ako dito. 15th floor, alright? Strata 2000 building, Ortigas Center, Pasig City. Jorel, ano yung street ng kabila? Ano yan? Hindi mo alam? Diba Ortigas Junior yung kabila, yung likod natin yung kabila. Wala ka maitulong eh. Ganyan ka. Huwag mo kausapin hanggang bukas. Iinis ako sa'yo, wala ka maitulong ha. Ruby Road. So kayo po, nasa ano po kami Ruby Road? Alright, Ruby Road, ayan. Ruby ba? Kung maligaw pa kayo, kasi saan dinadala? Ruby. Tama, Ruby. Yung backside po namin, Ortigas Junior. Yung front side namin, kasi paggabi po, dalawang entrance namin eh. Yung likod ng building namin, ang entrance niya, Ortigas Junior. Tapos yung kabilang side, Ruby Road. Paggabi, sarado natin Ortigas Junior na side. Doon kayo daan sa Ruby Road, sa may Jollibee. Basta, pagdating mo ng ground floor namin, makikita mo Jollibee, magmano ka sa kanya. Ha? Bago ko makiat, para mampaspasan ka. Garnet? Tingnan mali ako, parang tanga. Parang tanga kasi sa Jorel eh. Wala ka ba itulong ha? Huwag ka mapakita sa akin hanggang bukas ha. Garnet! Si Daddy Jimmy tuloy. Buti pa Daddy Jimmy may naitulong sa akin. Garnet ba talaga? Babang ako na makita, hindi ako sure eh. Wala akong tiwala kay Daddy Jimmy. Galit sa DJ. Ang kulit mo sabi ko ng Garnet eh. Baka sakita yan eh. Sige na, Garnet Road. Ay, kayo na magaling. Sige. Ako na yung walang alam. Kami ni Jorel. Garnet Road na kaibigan na. Garnet Road. Basta Strata 2000. Strata 2000. Building po ito. Baka hindi nyo makita. Laki-laki ha. Hindi po ito bahay kubo. Building po building. Hindi ko makita po yung building nyo. Hoy, building to. Building malaki. Hindi mo nakita? Hyper na naman ako. Na-miss nyo to, no? Uy, malapit na. May Paris Point ba tayo? Wala pa? Wala na yung schedule ng Paris Point. Gawin mo ng paraan yan, ha? Uy, hello, sabahan mo noon ng Paris Point, ha? Love you, Sir Paolo. Si Sir Howard nakanta ba yun? Howard and Jody. Hello po. Yan. Hi Mama J. Happy to hear you again. Hi to Ate Eve, Kuya Junie and Sumo. Talaga? Maligayang pakikinig. Grabe. Ang layo mo na pala dito sa amin ang taas pa. Di bali pupunta kami dyan. Pwede pa rin bang tumambay dyan? Opo, meron nga po dito tumambay. Naka-couple shirt eh. Wala mong relasyon. Parang mga siraulit. Hello kila Nicolai, Doming, Charles, and RG and Boying. Thank you very much po. Bati na ng bati. Uy, mga super na kantapay sa atin ha. Hello po sa inyo. Ingat-ingat po sa pagdadrive ha. Lalo yung mga nag-Uber, nag-Grab, nag-Wonder, at yung mga nangungontrata. Hello po. Yung mga plus 20 kahit naala kabilang kanto. Magagalit sa akin yan, nabubuisit. Huwag ka na mag-react, parang di obvious na ikaw binabanggit ko, parang cancer. Hello kay Tita Alma Guarin, ha? Tita Alma, maligayang makikinig sa'yo, ha? Kumusta ka na? Kailan tayo magkakape? Alam nyo na, pag niyaya kita magkape, networking yan. Huwag ka pupunta ng dito, ha? Marikot kita. Binabati ka pa si Boss Eric kanina. Boss Eric, maligayang pakikinig sa'yo. Congratulations sa launching ng Tribu Cafe. Thank you very much. At malapit ka na magpa-commercial sa amin. Thank you very much, Boss Eric. Alright, mga kaibigan, sa lahat po ng mga, merong nakarelate sa kwento ng ating
caller, I'm giving you the music of Bette Midler. Ayan. Ang awiting Wind Beneath My Wings. Kaya pala, yung may tatanong sa akin dito, Papa, sino pa yung mga DJ dyan? Ayan. Si Sheena, yung pang, ano po siya, gabi at hapon siya. Si Lindsay at saka si Jim. Hindi po ako si Jim, ha? Magkaboses kami ni Jim, eh. Magkaboses kami ni Jim, parang tanga, eh, no? Hindi ko alam kung ako gumaya, siya gumaya sa akin. Magkaboses kami. Pero kay Bampo, mga kaibigan, sa puti ako kay Jim. Para maliwanag tayo, ha? Nakita ko si Jim kahapon, ang dilim. Ako ang dilim. Si Jim pala yung dumarating. Mga galit sa akin yun. Pakinggan nyo sila, ang saya dito, actually. Oo. Tapos, antayin nyo po si Chico, Chico lang pala, Chico. Oo. Ang magiging pangalan niyo ay Veronica. Huwag ko dyan. Baka Bernadette. Bahala siya sa buhay niya. Totoo nga. Abangan nyo si Chico at ang buong team ng pagkatao niya, si Kapitan Tutan. Alright, mga kaibigan, the music of Bette Midler sa kanyang awiting Wind Beneath My Wings. Eto na po. Tagal mag-play, ano? Nagdal ko kasi.